Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales at ito ang aking daily devotion patungkol sa topic na kasama bang apokripa sa Bible o apokripa. At ang Bible verse natin ay Luke chapter 24 verse 44. At bago tayo magsimula ay alamin muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng salitang apokripa. Apocrypha is a collection of books included in the canon of Scripture by the Roman Catholic Church, but not included in the canon by Protestants. At ang nilalaman ng ating Bible verse na Luke chapter 24 verse 44, he said to tell them, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms." Sinasabi sa verse na ito na kinakausap ni Kristo ang kanyang mga disipulo pagtapos ng kanyang muling pagkabuhay. Sinasabi niya na lahat ng nakasulat sa kautosan ni Moses, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit ay nararapat lang na mangyari o matupad. At para sa ating unang teaching na napag-aralan ngayong araw ay authenticated by Jesus and the Apostles. Sinasabi rito na ang 13 books ng Biblia lamang o ang Old Testament ang nare-recognize o kinikilala ni Kristo o ang katotohanan at ang kanyang mga disipulo. At ikalawa ay authorized by the apostles or associates. Sinasabi rito na mga aklat na sinulat ay mula dapat sa mga apostol ni Kristo o mga malalapit sa kanila. Sa ganitong paraan, masasabi natin na ang aklat na ito ay authenticated o kinikilala si Kristo o talagang napagdaanan ng mga apostles o ni Kristo. At katatlo ay accepted by the universal churches. Sinasabi ng aklat na sinulat ay tinanggap o sinangayunan ng mga simbahan o mga churches noong panahon nila upang masama ito sa scripture. Nararapat lang na ang mga aklat ay tinanggap o kinikilala ng bawat simbahan nung kanilang panganahunan hanggang ngayon upang masabi na ito ay talagang kinikilala natin Panginoon. At para sa ating application ay unang-una, engage in healthy dialogue over this topic. Sinasabi rito na hindi natin ito dapat pagdebatehan bagkus ay magsaliksik o pag-usapan ng maayos at sa malumanay na usapan lamang, kundi sa pag-aaway. Dahil iisa lamang ang ating pinupuri at sinasimba, kundi walang iba kundi ang Panginoong Ama at ang kapatid natin na si Jesucristo. Ikalawa ay i-build our faith on Jesus and apostles. Sinasabi rito ay dapat mas igihin na basahin ang mga aklat na tinanggap ni Kristo o ng mga apostles. Dapat ay magtiwala tayo sa mga aklat o libro na sinusulat ng mga apostles ni Kristo o mismo mga sulat patungkol kay Kristo. At panghuli, examine all authorities and beliefs using Bible. Sinasabi rito na ang Bible ang ating pinaka-guide o source kung totoo ba o tinatanggap ba ito ng mga universal churches. Kung kaya dapat magsaliksik tayo ng katotohanan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia araw-araw at pagbulay-bulay o pagtatanong sa ibang simbahan para sa ating kaalaman o pagpapatunay sa mga aklat na ating binabasa sa Biblia. At mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3. Maraming salamat sa panonood.